Sanligang kasaysayan. Makinig kayo dahil babasahin ko. Muling sumigla ang panitik ng mga Pilipino pagkatapos ng taong 1945 liberasyon. Ang naging paksa ng mga akda ay tungkol sa kalupitan ng mga Hapones, kahirapan ng pamumuhay noon, pamahalaang Hapon, kabayanihan ng mga gerilya at iba pa. Nabuksang muli ang mga palimbagan ng mga pahayagan at mga magazine, kabilang dito ang Palangka Memorial Award in Filipino and English Literature. Nagsimula ito noong 1950 Republic Cultural Award gawad ni Balagtas at taunang gawad ng surian ng wikang pambansa. Ito ang mga patimpalak at pagsulat ng tula. Ang una ay liwayway, bulaklak, tagumpay, ilang-ilang, malaya, kayumanggi, dula at nobela. Itinatag ang mga samahang pampanitikan katulad ng taliba ng inang wika, taniw, kapisanan ng diwa at panitik, kadipan, kapisanan ng mga madudulang Pilipino, kampi, panitikan, panitik ng mga kababaihang na manunulat at samahang balagtas. Nagtatag din ng mga samahang pampanitikan sa Ingles gaya ng mga sumusunod: Philippine Writers Associations, Dramatic Philippine Educational Theater Association, PITA, Arena Theater at the Barangay Writers Guild. Noong Setyembre 21, 1972 ay idiniklara ni Pangulong Ferdinand E. Marcos ang Batas Militar, bunga ng nagaganap na malawakang protesta ng mga kabataan noong panahon ng isinauling kalayaan. Nilinang sa isipan ng mga mamamayan ang konsepto ng pagkikibahagi sa ikapagtatamo ng pambansang adhikain, isang bansa, isang diwa. Bagaman at maraming katahang nalatha sa panahon mula 1972 to 1982 na nauukol sa pagtataguyod ng mga layunin ng bagong lipunan. Nagkakaroon ng revolusyon sa EDSA na tumagal ng 4 na araw mula Pebrero 2022 hanggang Pebrero 26, 1986. Nabubuhay tayo sa makabagong panahon ng pinaghaharian ng agham at teknolohiya. Ito ay telebisyon, radyo, pelikula, magazine, pahayagan. Kasalungat ng panahon ng Batas Militar, walang gaanong sensurang ginawa ang pamahalaan sa kasalukuyan, malayang naipapahayag ng mga manunulat ang kanilang kaisipan at damdamin. Patuloy na namayani ang tula, sanaysay, nobela, maikling kwento at pelikula, ngunit muling sumigla ito sa pamamagitan ng mga dulang itinanghal sa telebisyon. Ano pat sa kabila ng modernisasyon ng buhay, na natili pa rin mahalagang sangkap ng kulturang Pilipino ang panitikan. Ang maikling kwento. Ito ang tauhan Teodoro Agoncillo Jose Villa Panganiban, N.V.M. Gonzales, Buenaventura Medina Jr., Andres Cristobal Cruz. Nagsisunod sila sa mga makabagong pamamaraan ng mga banyagang manunulat katulad ng mga Amerikano, Aleman, Pransis, Ruso, Ingles. Nagtatag sila ng isang samahang tinawag na panitikan upang mapasigla ang mga manunulat, kabilang rito sina Teodoro Agoncillo, Clodoaldo del Mundo, Jean Viva Edrosa Matuti, Alejandro Abadilla Jesus, Liwayway Arcio, Macario Pineda, Antonio Rosales, Pedro Dandan. Ang pamahalaang Commonwealth na nagbibigay ng gantimpala taon-taon ay napalitan ng Republic Cultural Award. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon din ng Palangka Memorial Award for Literature. Si Genoveva Indrosa Matuti ay makalimang ulit nang nagkamit ng gantimpalang palangka. Ipinalo niya ang mga sumusunod na kwento. Ito ay Kwento ni Mabuti, Paglalayag sa puso ng isang bata, Parusa, Maganda ang ninang ko, Pagbabalik. Ang mga kwento nagsipagtamo ng mga gantimpala palangka ay ang mga sumusunod. 1950 to 1951. Unang gantimpala, Kwento ni Mabuti ni Genoveva Idroso. Ikalawang gantimpala, Mabangis na Kamay, Maamong Kamay ni Pedro S. Dandan. Ikatlo, Planeta, Buwan at mga Bituin ni Elpidio P. Capulong. 1951 to 1952. Kahiwagaan ni Pablo N. Bautista. Pangalawa, Pagbabalik ni Genoveva Idroso, 1952 to 1953. Una, Kapangyarihan ni Buenaventura S. Merodina Jr. Pangalawa, Ang Anluwagi ni Hilario L. Coronel. Pangatlo, Malalim ang Gabi ni Ponciano B.P. Pineda.
1953 to 1954. Una, sa kamatayan lamang ni Teodoro Agoncillo. Pangalawa, ang pusa sa aking durungawan ni Macario H. Afable. Pangatlo, matalino ang inaanak ko ni Fernando L. Saponte. 1954 to 1955. Una, paglalayag sa puso ng isang bata ni Genoveva E. Matuti. Pangalawa, batingaw ni Elpidio Capulong. Ikatlo, lumamig na bakal ni Virgilio Blones. 1955 to 1956. Una, walang nakamit. Pangalawa, lupa, ulan at supling ni Macario del Rosario. Pangatlo, mga butil, mga busal ni Pedreto Salazar. 1956 to 1957. Una, sugat ng digma ni Pedro Isdandan. Pangalawa, punong kahoy ni Buenaventura S. Medina Jr. Pangatlo, pag-uugat, pagsusupling ni Edgardo B. Reyes. 1957 to 1958. Una, ang mangingisda ni Ponciano P.B. Pineda. Pangalawa, mahaba ang daang bakal ni Simple Chubisa. Pangatlo, lakas ni Pedro Dandan. 1958 to 1959. Una, dayuhan ni Buenaventura Medina Jr. Pangalawa, estiro ni Pedro L. Ricarte. Pangatlo, mapanglaw ang mukha ng buwan ni Efren Reyes A. Buig. 1959 to 1960. Una, lunti ang bukid ni Edgardo B. Reyes. Pangalawa, kinagisnang balo ni Andres Cristobal Cruz. Pangatlo, di maabot ng kawalang malay ni Edgardo B. Reyes. 1960 to 1961. Una, parusa ni Genoveva E. Matuti. Pangalawa, binhi ni Clodoaldo del Mundo. Pangatlo, mabangis na lungsod ni Efren Reyes Abuig. 1961 to 1962. Una, baniyaga ni Liwayway Arsio. Pangalawa, imping negro ni Rogelio Sicat. Pangatlo, sugat na dibdib ng gabi ni Buenaventura Medina Jr. 1962 to 1963. Una, himaymay ni Buenaventura Medina Jr. Ikalawa, tata silo ni Rogelio Sicat. Pangatlo, sa bagong paraiso ni Efren Reyes Abuig.